Anong palagay niyo sa AI? Hindi yan. AI yan eh. AI, yung Artificial Intelligence. Ang galing ng joke ko, no? Ako nakaisip nun. Hindi ko pa naririnig sa iba yan. At hindi rin galing sa AI yan, ha? Kaya may pangdagdag na kayo sa mga joke nyo pag inuman. Anong apelido ng AI? Eddie de las Alas. You're welcome. Walang anuman. Seryoso tong usapan natin kaya inuna ko na yung corny na joke ko. Pero sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko tungkol dito sa AI na to eh. Depende kung sinong nagsasalita. Merong mga tao na nagsasabi na itong AI ang pinakamahalaga at pinakamalaking imbensyon nating mga tao simula pa nung nadiskubre natin yung apoy. Naniniwala din sila na mapapabuti ng AI yung trabaho, yung productivity nating mga tao, makakapagpagaling ng mga sakit at makakatulong din daw sa climate change. Pero sa iba naman, ito daw AI yung pinakamalaking dagok sa kabuhayan at trabaho nating mga tao. At ito daw ang papatay sa ekonomiya ng mundo. Dahil yes, mapapadali ng AI yung trabaho ng mga tao pero sa sobrang galing nito, unti-unti din daw papalitan ng AI ang napakaraming empleyado sa iba't ibang industriya. So, tignan natin. Ano bang alam nyo sa AI sa ngayon? Ako kasi, sa ngayon bilang isang taong nagtatrabaho sa harap ng computer, ang laking tulong ng AI sa akin. Pampabilis na makagawa ng magandang email, pang-summarize ng mahabang usapan o yung mahabang meeting, nakukuha ko agad yung parte ng mga importanteng pinag-usapan. Ang laking tulong din niya sa paghanap ng mga impormasyon na kailangan ko. Imbis na i-search ko isa-isa lahat ng mga website, ibibigay na sa iyo ng AI yung buod. Paiikliin niya na. So napapabilis yung pagkuha ko ng sagot sa mga tanong na naiisip ko. At syempre nakakatulong din tong AI dito sa paggawa ko ng mga YouTube videos na to. Nabibigyan niya ako ng mga ideas at ng mga anggulo na kadalasan mas maganda sa unang naisip ko. Pati sa libangan, ang laking tulong din ng AI yung pagrekomenda sa atin ng mga palabas sa Netflix, yung pag-suggest ng mga kanta na gusto natin sa Spotify, pag-edit ng mga video sa social media, auto-editing, auto-captions, sa voice assistant, sa Siri, si Alexa or Google Assistant, sa pagkuha ng pictures, merong mga camera na may mga AI modes na hindi ka na mag-iisip, at yung walang katapusang kaliwat kanan na AI edited photos sa Gemini at yung mga instant glow-ups na pinopost natin sa social media. Pati yung mga 3D doll, yung mga nano-banana na action figure, yung magiging maliit na laruan ka sa harap ng monitor ng computer, tapos nasa ibabaw ng lamesa. Okay na please, buti na lang natigil na tayo dyan. At alam na natin lahat kung ano yung magiging itsura natin pag naging K-pop idol tayo, or basketball player, astronaut, anime, or superhero character tayo. Pero ewan ko, kahit anong gawin ko, mas makinis lagi yung mukha ko dun sa AI version eh. Hindi makatotohanan. Ayoko na. Pinapaasal lang tayo niyan. Okay? Pero alam nyo ba kung ano yung nangyayari kapag may pinapagawa tayo sa AI? Kay ChatGPT, sa Gemini, or sa kahit anong program na gumagamit ng AI. Ito yung tunog ng computer ko pag may pinapagawa ako sa kanya na mabigat. Nangyayari yan pag may halimbawa nagre-render ako ng video, nag-o-open ng malaking program, umiingay siya. Tsaka parang umiinit. Parang bumibilis yung makina niya sa loob. Pag tahimik dito sa maliit na kwarto ko, para siyang mahina na ugong. Pero maririnig mo. Imagine mo yung ingay na yan, pero imbis na isang computer, libo-libong malalaking supercomputer na sabay-sabay nagtatrabaho nang walang tigil, buong araw, buong magdamag. Iyan yung tinatawag na AI data centers. Pag nagpapadala tayo ng tanong o request sa ChatGPT, Gemini or kahit anong AI feature sa cellphone natin, basta ginawa natin online or sa internet, hindi yan sinasagot or hindi ginagawa sa mismong computer or sa cellphone natin. Pinapadala yan sa AI servers, sa isang AI data center. Yun nga, yung lugar kung saan may libu-libong supercomputers na sabay-sabay nagpoproseso ng mga gusto nating ipagawa. Doon mismo nangyayari yung pag-analyze, yung pag-compute at pagsagot ng mga tanong natin. Pati yung paggawa ng mga minimi natin na nakakaumay.
at kung ano-ano pang maisip natin na iutos sa AI. Tapos, ibabalik sa atin yung sagot or yung resulta pagkatapos makompute ng AI sa data centers. Ipapadala pabalik sa computer or sa cellphone natin. Pero parang instant, no? Ang bilis ng sagot kadalasan. So yung instant reply na yon, yung nasa likod nun is yung libu-libong makina na gumagalaw ng sabay-sabay at kumukonsumo ng maraming kuryente at tumatakbo ng halos walang pahinga. At karamihan sa mga malalaking AI data centers na yan ay nasa US or sa Amerika. Sa China, sa Europe at dito sa Asia meron ding malaki sa Singapore. At dito sa atin sa Pilipinas, merong bagong tayo na sa ngayon ay nag-iisang AI-ready na data center sa Santa Rosa, Laguna, yung Vitro Santa Rosa Data Center na pagmamayari ng PLDT. Ginawa talaga siya pang AI processing at workloads at sa ngayon, hindi pa daw nakatodo yan kasi may mga inaayos pa sila. Pero kung ikukumpara sa ibang mas malalaking AI data center sa mundo, yung Vitro sa Santa Rosa, Laguna ay may kapasidad na 50 megawatts para sa AI processing. At yung Vitro, meron din silang ibang data centers na mas maliliit pero hindi pang AI. Meron sila sa Makati na nasa 12 megawatts capacity at yung sa Parañaque na nasa 2.6 megawatts. Meron din sa Pasig at Taguig at kung saan-saan pa. At meron silang gagawin na pangalawang AI-ready na data center dyan naman sa General Trias sa Cavite. Mag-uumpisang gawin yan sa 2026 at mas malaki, nasa 100 megawatts. So doble nung nasa Santa Rosa, Laguna. Pero yun nga, kung ikukumpara natin yung AI data center natin ngayon sa ibang mas malalaking data center sa US halimbawa, mga nasa 300 to 500 megawatts ang kapasidad ng mga yon. So di hamak na mas malaki. At kung nagtataka kayo kung bakit megawatts ang basihan, kasi ang megawatts, yun yung sumusukat kung gaano karaming kuryente ang kayang gamitin ng data center para patakbuhin yung mga servers, yung mga computers. Plus yung mga cooling systems, yung mga pampalamig at kung ano-ano pang kailangan nila para mapatakbo yung pasilidad. Mas maraming megawatts, mas maraming malalaking computer ang pwedeng gamitin ng sabay-sabay. Mas mabilis at mas maraming pwedeng makompute at magawa yung data center. At kung ganun kaingay yung nag-iisang computer ko pag may pinoproseso, paano pa kaya yung malalaking AI data centers? Well, pag nag-search kayo sa YouTube, may makikita kayong mga documentary or mga videos tungkol dito. Mga taong may bahay malapit sa mga malalaking AI data centers at talagang naiistorbo sila ng walang tigil na ugong at ingay ng malalaking computers doon. Alam niyo yung tunog ng aircon sa likod ng mga mall? Yung parang tuloy-tuloy na ugong. Ganyan din yung tunog ng mga malalaking AI data centers. Pero isipin mo, hindi lang isa or 10, kundi parang 1,000 aircon na sabay-sabay, hindi tumitigil. Kaya pag na-tsempo na nakatira ka malapit sa isang AI data center, limbawa mga 400 meters ang layo, isipin mo na parang may malaking planta or malaking generator sa kabilang dulo ng subdivision nyo. Maririnig mo pa rin yung parang ugong, hindi sobrang lakas pero ramdam mong merong makina na gumagana palagi kahit nakasara yung bintana mo. At bukod sa ingay, problema din yung konsumo sa kuryente ng mga AI data center. Ang isang malaking data center ay gumagamit ng kuryente na katumbas ng isang maliit na city, kagaya ng San Pablo sa Laguna or Naga City sa Bicol. Kaya yung ibang mga lugar at mga bansa na may mga nakatayong AI data center, nagiging issue yung kakulangan ng elektrisidad or power shortage at pagtaas ng presyo ng kuryente sa city kung nasaan yung AI data center. Problema din pala yung konsumo ng tubig at nagulat ako dito, hindi ko alam na may ganito pala. Yung mga malalaking computer pala na yan sa mga AI data center, malaki din ang gastos sa tubig. Milyon na litro ng tubig araw-araw para hindi mag-init yung mga servers. Halimbawa, yung data center ng Google, nag-report sila na kumonsumo ng 1.5 billion gallons ng tubig sa isang taon para pampalamig. Ang nagiging reklamo ng mga ibang residente na malapit sa mga data center is minsan nauuna pa daw yung mga server bigyan ng tubig kaysa dun sa mga tao. Lalo na yung mga lugar na kailangan ng maraming tubig kagaya ng mga sakahan, yung mga taniman, yung mga farmlands na tinatawag. Next na problema ng mga data center na to is yung init na binubuga ng mga makina. Sipin mo yung binubugang init ng aircon natin tsaka ng mga kapitbahay natin. Ngayon, imaginein mo libu-libong aircon sabay-sabay tumatakbo ng walang tigil.
yung init na nilalabas ng AI data centers talagang matindi pala. Dagdag na problema pa yung lupa na ginagamit ng malalaking pasilidad na to. Kadalasan 10 hangga't 100 ektarya. Parang nagtayo ka ng bagong mall or pabrika. Pero kung yung mall pwede mong tambayan, eto hindi. Para sa computer lang yung mga lupa na yan. So natural lang na magmamahal yung mga lupa sa isang lugar na inookupa ng malalaking AI data center. Pero dito sa atin sa Pilipinas, siguro ang kagandahan is hindi pa naman natin problema yung mga binanggit ko na yan. Dahil hindi pa naman ganun kalaki yung AI data center natin dito sa ngayon. Pero hindi natin alam kung ano pa yung mga itatayong nilang ganyan pagdating na panahon at kung saan at kung ano yung magiging epekto sa mga residente ng mga lugar na pagtatayuan yan. Sana hindi maging ganun kalaking issue kagaya ng mga nangyayari ngayon sa ilang parte ng mundo. Pero syempre may advantage din na meron tayong sariling AI data center dito sa Pilipinas kahit papano kasi hindi na natin kailangang umarkila palagi sa ibang bansa. Pwede itong magamit ng mga kumpanya dito sa atin na pwedeng magamit ng gobyerno or ng kahit ng mga maliliit na businesses dito sa Pilipinas na hindi sobrang mahal ang magiging gastos nila kumpara kung rerentahan natin yung mga nasa ibang bansa. Pero yun nga, gaya ng maraming bagay sa mundo, may magandang side at may masamang side. Nakakatuwa talaga yung AI dahil napakaraming benepisyo. Pero meron din siyang dalang perwisyo. Ang galing talaga ng AI, nakakapagpadali ng trabaho, nakakatulong sa research, at nakakaaliw pa minsan. Pero syempre, may kapalit din. Yun nga, maingay, malakas na gamit sa kuryente at tubig, at may epekto sa kapaligiran at dun sa mga taong nakatira malapit sa mga pasilidad na yun. Kaya sa susunod na magtanong tayo kay ChatGPT or magpa-edit ng picture kay Gemini, isipin na lang natin, habang naglo-load yung AI, may mga totoong makina na nasa kabilang dulo ng mundo na umiinit, umiingay at kumakain ng kuryente, kumukonsumo ng tubig para sagutin tayo at gawin yung mga pinapa-edit natin. Worth it ba talaga? Worth it ba talagang pakinisin na naman uli ng AI yung mga mukha natin? Sa tingin ko oo naman. Pero itong magandang tanong, bakit libre? Or karamihan ng gusto nating ipagawa sa AI halos libre nating nakukuha. Sa laki ng ginagastos ng mga kumpanya kagaya ng OpenAI na may-ari ng ChatGPT, Google at Meta, sa laki ng puhunan nila sa mga AI data center, sa kuryente, sa tubig, sa sweldo ng libu-libong engineers at IT experts para lang mapatakbo nila lahat yan, bakit halos libre pa rin? Anong catch? Anong pakinabang nila sa lahat ng ginagastos nila sa atin ng mga gumagamit ng libre? Simple lang. Data. Data or impormasyon na nakukuha nila sa atin mismo. Kasi habang ginagamit natin ang AI, tinuturuan natin yung AI. Lahat ng tinatype natin, mga tinatanong natin, mga style ng sagot na gusto natin, pag sinabi nating ulitin mo yung sagot ng mas maikli or ng mas mahaba, yung mga picture na ina-upload or pinapa-edit natin, lahat ng yan nakakatulong sa pag-improve or sa pagpapagaling palalo ng AI systems nila. Pero hindi naman ibig sabihin na kinukuha nila agad yung mga personal na impormasyon natin. Pero ang ginagamit talaga nila is yung pattern or yung behavior nating mga tao. Ano yung mas gusto nating sagot, ano yung mas magandang edit, ano yung mas maganda sa pandinig natin. Lahat yan nakakatulong para mas lalong matutong sumagot na parang tao yung AI. Mas maging natural at mas maging tama yung mga ginagawa niya. Sa madaling salita, hindi talaga siya libre. Kasi ang binabayad natin ay yung oras natin, yung data at impormasyon na binibigay natin sa kanya, pati yung kaalaman at yung knowledge na nakukuha ng AI sa araw-araw na ginagamit natin siya. At pag naging magaling na yung AI sa paggawa ng mga kailangan natin at pagbigay ng mga gusto natin, di AI na lang ang gagawa. Bakit pa tayo kailangan? Yung kumpanyang Salesforce, isang malaking tech company sa Amerika sa US, ginagawa nila software. Imagine mo may kumpanya ka, tapos gusto mong makita lahat ng customer mo, sino yung bumili, sino yung nagrereklamo, sino yung kailangan mong i-follow up.
Si Salesforce, nagbibigay sila ng software na kayang gawin yon. Nito lang September 2025, nag-announce sila na unti-unti silang magtatanggal ng 4,000 na tao sa kanilang customer service department dahil sa AI. Ang tao nila sa customer service is dating nasa 9,000. Pero dahil gumagamit na sila ngayon ng mga AI agents, halos 50% na ng kanilang customer service ay nagagawa na ng AI. 5,000 na lang na tao ang kailangan nila. At maraming nagsasabi na magkakaroon pa ng bawasan ulit yan. Yung Accenture, isang malaking consulting company naman to, mga kliyente nila kadalasan mga bangko at mga nasa healthcare. Sila yung nagbibigay ng advice, ng training at mga solusyon sa mga iba't ibang problema ng mga kumpanya. Marami silang opisina sa buong mundo, meron pati dito sa atin sa Pilipinas. At libo-libo ang empleyado nila. At itong taon lang din na to, 2025, lahat ng mga empleyado nila na nasa posisyon na hindi na pwedeng i-train sa AI skills na kailangan nila ay tatanggalin na nila. Nasa 11,000 yan, 11,000 tao mawawala ng trabaho. Microsoft, sabi nila sa ngayon, halos 30% na ng coding nila ay ginagawa ng AI. 9,000 to 15,000 na tao ang mawawala ng trabaho sa kanila. Intel, 21,000 to 25,000. TCS, yung Tata Consulting Services, 12,000 na tao naman. At marami pa, i-search nyo na lang. Sa ngayon, ang tansya ng mga eksperto, ang pinakaunang maapektuhan ng AI ay yung mga trabahong nasa harap ng computer, gaya ng data entry, customer support, admin work, transcription, content writing, at basic graphic design at basic coding, technical support. Kasi daw, ito yung mga gawain na madaling matutunan ng AI at mas magagawa niya ng mas mabilis at mas mura. Tandaan nyo yung mas mura na part kasi yun yung pinaka-importante. Ang mas safe daw na trabaho o yung mas ligtas na hindi maagaw ng AI sa tao sa ngayon ay yung mga physical jobs or yung mga trabahong kailangan ng galaw ng katawan ng tao. Sample, yung construction, tubero, electrician, cook, delivery riders, maintenance people, at mga doktor o mga nurses, mga caregivers. Bakit? Kasi kailangan pa din ng kamay, kailangan ng paa, at kailangan ng kombinasyon ng paggalaw at ng pag-iisip ng tao. Sa ngayon, mahal pa at napaka-komplikado gumawa ng robot na kayang gumalaw na parang tao. Yung simpleng paghawak lang ng martilyo, yung pag-akyat sa hagdan, yung paghiwa ng patatas, sobrang dali lang sa ating mga tao pero napakahirap para sa isang robot nun. Napaka-komplikado. Imagine mo yung robot, lulusot yung kamay sa ilalim ng lababo para magpalit ng gripo or magbubuhat ng taong may sakit, ililipat ng kama. So, napakahirap gumawa ng robot na kayang kumilos na parang tao. Napakamahal pa gawin, napakagastos sa ngayon. Magiging delikado lang yung mga trabaho na yan na makuha ng AI at ng mga robot kapag nagawa na nila na mas mura kesa sa tao yung mga trabaho na yan. At pwedeng mangyari yun siguro pero sa tingin ko sobrang tagal pa. Kumpara dun sa mga trabaho na nasa harap ng computer na napapalitan na ng AI ngayon pa lang. Ayon din sa ilang mga experts, libo-libo daw hanggang milyong trabaho ang maapektuhan sa susunod na ilang taon. Mga posisyon na may paulit-ulit na gawain. Yun yung mga binanggit ko kanina, yung customer service, chat or email support, data entry or bookkeeping, tsaka accounting clerks. May mga estimate na nagsasabi na nasa 300 million na trabaho sa buong mundo ang delikado sa AI by 2030. Sipin mo yun, 5 taon na lang yun simula ngayon 2025. At yung ibang trabaho, hindi man daw tuluyang mawala, magbabago talaga. Kaya payo ng mga experts mag-upskill daw tayo. Kung ang trabaho mo daw ay basic at nasa harap ng computer, dapat daw mag-aral ka ng mas komplikado na skill or matuto ka ng mas may kinalaman sa AI para mas malaki yung tsansa daw na manatili sa trabaho. Or pwedeng lumipat sa ibang industriya, doon nga siguro, doon sa may mga physical na trabaho, kung kakayanin pa natin yung mga ganong trabaho. Kaya naman, merong mga tao na nagsasabi na, wait lang, pwede bang pause muna tayo guys sa AI development? Or at least, baka pwedeng pakibagalan daw muna yung AI sa ngayon. At hindi lang mga ordinaryong tao ang nagsasabi nito, kahit yung mga ekonomista at mga mismong mga nasa tech industry na gumagawa ng AI systems,
ay nag-aalala na yung AI ay masyadong mabilis ang paggalaw. Sobrang bilis daw ng progreso ng AI na baka maiwan daw yung lipunan natin. Baka sa sobrang bilis, hindi makahabol yung sistema ng mundo natin. Bakit? Kasi halos buong mundo ay nakadepende sa sistema ng kapitalismo. We live in a capitalist system. Ang kapitalismo ay ang sistema kung saan ang mga negosyo at pangapagawaan, yung manufacturing at ilang services ay pag-aari ng mga pribadong tao or corporations at hindi ng gobyerno. Ang purpose or ang layunin ay kumita ng pera at ang presyo ng mga produkto o serbisyo ay depende sa resulta ng kompetisyon sa merkado. Hindi gobyerno ang nagtatakda ng presyo kadalasan. Okay? Sa madaling sabi, kung mas magaling kang gumawa ng produkto or mas magaling kang magbigay ng serbisyo or mas magaling kang magbenta, ay mas kikita ka. Kaya lang, wala sa sistema ng kapitalismo na nagsasabi na ang kailangan na gumawa ng mga produkto or magbigay ng serbisyo ay dapat tao. Walang ganon. Sa kapitalismo, hindi importante kung sino or ano ang gumagawa. Ang importante lang ay may nagagawa kang produkto or serbisyo at naibebenta mo to. So ang focus ay galing sa paggawa at pagbibigay ng serbisyo para kumita ka ng pera, para magkaroon ka ng tubo or profit. So hindi pinag-uusapan kung sino o anong gumagawa ng trabaho. Gets nyo? Kaya kahit tao, robot or AI ang gumagawa ng produkto or nagbibigay ng serbisyo, basta mabilis, mura at kumikita yung may-ari at may bumibili, nandyan pa rin yung mga negosyo na yan. Iyan ang dahilan kung bakit gumagamit ng AI ang mga kumpanya dahil nakakabawas ng gastos. At sa maraming kumpanya, labor cost or yung bayad sa empleyado ang pinakamalaking gastos nila. Kaya maraming kumpanya mas pinipili ang AI hanggat maaari. Kasi nga, mas mura, tsaka yung AI hindi nagpo-post sa social media para magreklamo sa boss, walang reklamo, kahit puro OT, kahit toxic yung work environment, walang day off, walang leave, hindi ka pa sasagutin ng papiloso pa pag may pinapagawa kang hindi kasama sa job description nila. Di ba? Basta may kuryente, may maintenance, trabaho lang ng trabaho yung AI at yung mga robots. So, mas mababa yung gastos ng kumpanya sa AI at sa mga automated robots. Saan napupunta yung natitipid ng kumpanya? Siyempre, dagdag kita or dagdag tubo para sa mga may-ari or shareholders ng kumpanya. Diba yun nga yung pinaka-importante sa kapitalismo, yung kumita ng pera, yung tubo or yung profit na tinatawag. Kaya lang, nakadepende din yung kapitalismo sa mga bibili ng produkto at ng mga serbisyo, yung mga consumers. Na karamihan, tayo ding mga empleyado na nagtatrabaho. Diba? So dito pumapasok yung problema. Kapag napalitan na ng AI or ng mga robot yung maraming trabaho na ginagawa nating mga tao, mawawalan tayo ng sweldo, mawawalan tayo ng kita. Pag nawalan tayo ng kita, sino na yung bibili ng mga produkto or ng mga serbisyong ginagawa or gagawin ng AI? Eto, isipin mo to. Halimbawa yung Netflix. Pagpalagay na nating tinanggal na nila lahat ng artista nila, lahat ng mga scriptwriter, ng animator, ng editor. Tapos, lahat ng mga movies, ng series at mga documentary nila, lahat gagawin na lang ng AI. So dahil mapapalitan na ng AI yung mga tauhan nila sa industriya, maraming mawawalan ng trabaho. Again, mga artista, mga editor, director, cameraman, pati yung mga admin nila. Yung mga taong yun, na wala na silang ngayong sweldo. Pag wala na silang trabaho, wala na silang sweldo, wala na din silang pambayad ng subscription sa Netflix. Diba? Ang ending, kahit napakaraming movies pa ang magawa ng AI para sa Netflix or puro AI na lahat ng kanta sa Spotify or AI na din lahat ng gumagawa ng mga app sa mga cellphone, okay, maraming produkto, pero wala na nga tayong trabaho ng mga tao eh. Wala tayong pangbayad ng mga subscription, wala tayong pangbili ng mga app na yun. Darating yung time na pwede may magsabi na, uy, balita ko, ang ganda daw ng bagong AI movie sa Netflix ngayon ha. Tapos sasagutin na, oo nga, gusto ko sanang panoorin kaso wala akong pera pang bayad ng subscription eh. Wala na akong trabaho eh. Wala na nga kaming kuryente sa bahay. Alam mo yun? Pwedeng mangyari yung ganun. Ito pa yung isa. Imagine nyo na dumating yung time na yung Samsung at yung Apple, magagawa na nila na fully automated lahat ng factory nila. Puro AI at robot na yung gagawa ng mga cellphone nila. Eh di okay.
Ang dami ng mga bagong cellphone, ang daming supply. Kaso, wala na tayong trabahong mga tao, wala tayong pera, wala tayong sweldo. Sino yung bibili ng cellphone na gawa ng mga AI robot? Sobrang dadami yung produkto at serbisyo sa mundo kasi mas mabilis na at mas murang magagawa ng mga AI at robots lahat eh. Kaso, yung pagbebentahan nila ng mga produkto at serbisyo na yon can't afford. Kasi nga, wala naman na tayong pambili. Ito yung tinatawag ng mga ekonomista na paradox of automation or AI capitalism paradox. Yun nga, kapag sobrang dami ng trabaho ang pinalitan ng robot or ng AI, babagsak din yung demand dahil wala nang pambili ng produkto or serbisyo. Kasi wala na tayong trabahong mga tao, wala na tayong kita. Pero lilinawin ko lang, hindi ko sinasabi na palitan natin yung kapitalismo or lumipat tayo sa sosyalismo o komunismo or ano pa mang ismo na yan. Hindi to political statement, okay? Chill lang tayo. Ang punto lang, mukhang hindi handa yung kapitalismo sa panahon na AI na yung gumagawa ng karamihan ng trabaho. Kaya isipin mo, yung sistema natin umiikot sa ideya na may trabaho ang tao para kumita ng pera. Pero kung AI na yung magtatrabaho para sa atin, saan tayo kukuha ng sweldo? Paano ka magbabayad ng Netflix kung wala ka namang trabaho? Pero yung mga mapapanood mo, AI-generated movie na. 'Di ba? Parang nakakatawa pag inisip mo, no? Pero medyo nakakatakot din eh. Kaya merong mga tao na nagsusulong ng ideya na tinatawag na Universal Basic Income or UBI. Ito yung konsepto na para mapagpatuloy daw natin yung ikot ng ekonomiya sa mundo na may AI at automation, dapat yung mga kumpanya na makakatipid sa bayad sa tao dahil gagamit na sila ng AI, dapat daw itong mga kumpanya na to ibalik or ipamahagi yung parte ng kita nila dun sa mga taong mawawalan ng trabaho para may pera pa rin sila na panggastos. Kasi nga, kung tayong mga ordinaryong tao ay mawawalan ng perang pangbili, babagsak at titigil yung buong sistema na meron tayo ngayon. Kaya malalim at seryoso ang usapan ng AI. Hindi lang basta technology or pag-edit ng mga nakakatawang picture natin sa Gemini. Ang AI ay usapang ekonomiya at moralidad din sa totoo lang. Dapat bang magbigay ng parte ng kita nila yung mga kumpanyang gumagamit ng AI? Dapat bang magkaroon ng AI tax or profit sharing model para mapondohan pa din yung mga pangangailangan nating mga ordinaryong tao na mawawalan ng trabaho dahil sa AI? O tatanggapin na lang ba talaga natin na kokonti na lang talaga ang magkakaroon ng trabaho? At yung karamihan ng yaman ay mapupunta sa mga may-ari ng kumpanya na gumagamit ng AI. Sila-sila na lang. Kaya nga maraming ekonomista, mga philosophers at pati mga tech CEO mismo na nagsasabing kailangan na nating pag-isipan yung bagong modelo ng ekonomiya kung ganito kabilis ang magiging pag-abante ng AI. Ako, pabor ako na siguro pause muna. Kumbaga, usap muna tayo guys, pwede ba? Kasi parang nakakatakot yung future. Natatakot ako para sa anak ko lalo na. Ako kasi matanda na ako eh. Siguro kung maapektuhan man ako ng AI, baka konti na lang. Medyo nakaipon na rin naman ako ng experience sa mga naging trabaho ko. Siguro kung ano man mangyari, kaya ko pang humanap ng ibang trabaho or pag wala na talagang choice, pwede akong bumalik sa pagwe-waiter. Siguro matagal din ako nag-part-time waiter sa hotel noon nung college ako. Sana lang hindi sumakit yung mga kasukasuan ko kung sakasakali. Pero seryoso, umaasa talaga ako na mali yung mga kinatatakutan ko sa AI. Sana mali rin yung mga nagsasabi na maraming trabahong mawawala dahil sa AI or robots in the future. Or sana sobrang tagal pa. Sana ilang libong taon pa bago mangyari yung mga naririnig natin na yan. Pero pag inisip ko, lumaki kasi ako nung 90s eh. Teenager ako nung bandang 90s hanggang early 2000. Inabutan ko pa yung ganitong telepono eh. At nung 1990s, kung may nagsabi sa'yo na sa loob ng around 20 years, lahat ng pangalan at numero ng mga kakilala mo, lahat ng pelikula or palabas sa TV, lahat ng kanta na gusto mo, lahat ng gusto mong malaman, mapa-research man yan, mapa-chismis o recipe ng adobo, camera, pati flashlight, lahat yun magkakasya sa isang maliit na telepono na nasa loob ng bulsa ng pantalon mo. Pag may nagsabi nung panahon nung 90s, sasabihin sa'yo nung kausap mo, pre, matulog ka na, lasing ka na, or tigilan mo na yung tinitira mo, nag-hallucinate ka na. Walang maniniwala.
Kasi parang napaka-imposibleng mangyari noon yan pag inisip mo. Pero ngayon, alam na natin lahat, nangyari nga. At doon ka mapapaisip kung gaano kabilis yung 20 years pagdating sa technology. At pag inisip mo yan, mapapatanong ka talaga kung ganong kalaki ang pwedeng magbago sa mundo lalo na ngayon na AI na ang kasunod. Kaya kahit gusto ko mang isipin na sana mali ako or sana matagal pa bago palitan ng AI yung maraming trabaho, alam ko rin at ako mismo, buhay na saksi ako kung gaano kabilis gumalaw yung teknolohiya. Sa loob lang ng halos isang dekada, yung mga bagay na dating imposible ngayon normal na lang. Parang milagro pero totoo. Kaya sana mas lalo pa nating pag-usapan yung kinabukasan natin sa AI at kung ano yung tamang diskarte nating mga tao. At higit sa lahat, sana yung mga taong may kapangyarihan, yung mga kumpanya na gagamit ng AI, yung mga pinuno ng gobyerno sa iba't ibang bansa, sana pag-isipan at pagplanuhan nila ng maayos kung paano tayo sasabay sa teknolohiya na to bago pa mahuli ang lahat. At sana sa lahat ng usapan, lahat ng ingay at debate tungkol sa AI, huwag nating kalimutan na tayong mga tao pa rin dapat ang sentro ng progreso. Kapakanan pa din nating mga tao dapat ang maging priority. Agree ba kayo? Ako agree ako. Team tao ako. Team tao tayo dapat, guys. Okay? Salamat sa panonood.